Harry Roque, tutugisin na ni General Torre. Nakita nyo ang itsura ni Harry Mau, mga ka-GP Natics. Nung nakaraan, di ba, pinakita ko sa inyo, ang lakas ng mga asar, bye-bye! Sabi niya sa mga kongresista, biglang yung mukha ni Harry Roque, nalungkot bigla, nagusot yung mukha. Sorry. Kaya ngayon, mga kababayan, siya naman ang tatawanan nito nila General Torre. Magtago ka na dahil kahit saan ka pumunta ay sigurado hahagilapin ka nila. Ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ay siya daw po ay hindi kayang hulihin o hindi kayang i-extradite. 'Di ba? Sabi niya ganoon. Pero tingnan natin kung ano talaga ang totoong mangyayari diyan. Ito sabi dito. Mga ka-GP Natics, ay sorry. Ayan. Uy, kakdak, ikaw pa rin. Loko to si kakdak Ay umalis. Ayan. Sabi, the CIDG has deployed tracker teams nationwide to apprehend Harry Roque, Cassandra Ong, and 49 others who are the subjects of a warrant of arrest for qualified trafficking in persons, the National Operational Support Unit said in a statement on Friday, May 16. Nako, Harry Roque, ayan na. You are the next target. Kahit ano pang sabihin mo, nako, sigurado, mga kababayan, talagang hindi, you can run, but you cannot hide. Sabi ni Nori Nabal, kung involved si Arnel sa corruption, dapat ipakulong din siya. Kakasuhan yan, mga kababayan. Plunder. Diba? Plunder ang ikakaso dyan. At syempre, kung ano, depende kung anong kalalabasan, tingnan natin. Pero dito, going back, si Harry Roque, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ito yung kanyang sinasabi. Posibleng humingi ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas sa Interpol para sa pag-aresto kay dating presidential spokesperson Harry Roque matapos pong maglabas ang korte ng arrest warrant laban sa kanya at kay Cassandra Ong. Bumuo na ng tracker teams ng PNP Criminal Investigation and Detection Group para hulihin ang mga akusado. Nagpapatrol, Job Manahan. Agad sumagot si Attorney Harry Roque sa kanyang social media account nitong Huwebes ng gabi nang malaman na naglabas ang isang korte sa Angeles City, Pampanga ng arrest warrant laban sa kanya at Cassandra Leong kasama ang higit 40 pang individual. Ito ay kaugnay ng non-bailable na kaso nilang qualified human trafficking na may koneksyon umano sa Lucky South 99 na Pogo Hub sa Pampanga. Ayon kay Roque, hindi siya pwedeng mapauwi hanggat nakabinbin ang kanyang petition for asylum sa the Netherlands. At naniniwala po ako na ang pagsampa ng non-bailable case sa dahilan na ako daw po ay nag-follow up ng isang lisensya sa isang pogo na dati-rate ay legal, ay hindi po dahilan para magkaroon ng isang non-bailable charge. Okay, ito na naman yung ano ni Roque, mga kababayan. Ang palusot niya ngayon, syempre ipapalusot niya yan bakit nila ako hulihin? Di ba pinapalabas nila na ako ay may kaso ng human trafficking in person. Sasabihin ni Harry Roque, teka, dati legal naman ang pogo kaya nga ako sumama kay Cassandra Ong. Di ba sabi niya una, mga kababayan, ang palusot niya, siya ay sinamahan lang niya si Cassandra Ong para i-follow up yung kanilang lisensya. Mga kababayan, ngayon ang kanyang palusot naman, hindi ko ginawa yan, hindi ako kasangkot dyan. At dati naman, legal naman yung pogo ngayon lang naman naging illegal yan O kung sasabihin nyo na ako ay sumama dati doon, pinapollow up ang lisensya kasi legal naman ang pogo dati, anong kasalanan ko doon? Yan, sasabihin ni Harry Roque. Ang problema, nung naging illegal na
yung Pogo pinapatigil na, yung hinahanap na tao, Harry Roque, na nandoon, 'di ba? Napunta doon sa bahay mo. So paano ngayon 'yon? 'Di ba? At yung sinasabi mo na ikaw ay political persecuted, naku po, mga kababayan, mamaya yari ka doon sa kaibigan mo. Hindi kasi totoo naman eh. Si Harry Roque, sa kanyang mga bibig naman talaga nagsimula ang lahat eh. Hindi naman siya, kung tutuusin mga kababayan, ligtas na siya doon eh. Sa kadaldalan niya, sa kaipalan ni Harry Roque, pinahamak siya ng sarili niya. Siya mismo ang naglabas ng ebidensya. At nung mako-corner na, sabi niya gano'n, corner na ako dito Bakit ganito? Nasabi ko tungkol doon sa mga yaman na pinahiram sa akin ng tita ko. Pero ang totoo nun, mga kababayan, alibay niya lang yun. Na yun ay trustee, yun ay pera ng tiyahin niya na pinahiram sa kanya na lumago. Pero walang maipakita. Corner na siya dun. Diba? At ang sabi niya pa, dahil nga raw itong si Harry Roque, mga ka-GP Natics, ay meron pa siya hanggang ngayon nakabinbin na asylum request, ay hindi daw po siya pwedeng arestuhin. Kasi siya po ay nagtatago, mga ka-GP Natics, doon sa sinasabi niya na ito, na merong non-refoulement sa ilalim ng international law na pwede daw siyang protektahan na habang siya ay nagsisik ng asylum, hindi daw siya pwedeng ipa-deport, mga kababayan. Pero sabi ko nga, Harry Roque, kahit anong gawin mo, iba na ang sitwasyon ngayon. It's not like before na wala ka pang kaso at wala ka pang warrant of arrest. Technically, mga kababayan, kapag ako ang korte at mayroon kang warrant of arrest, iba na ang ano niyan, iba na ang datingan niyan. Sasabihin, ibig sabihin may tinatakbuhan kang kaso. You are a lawyer. So dapat, you must face, di ba, the allegation against you. Defend yourself. Pero dahil ito ay tinatakbuhan mo, sasabihin sa kanya ng government ng Netherlands, it seems like meron kang kasalanan. It seems you are guilty. Diba? Sa kanilang mga ibinibintang, bakit ka magtatago kung wala ka namang kasalanan? Diba? Totoo naman. Harry Roque, ang problema, yari ka. Yari ka dahil yung inaasar ninyo, diba, na si General Torre, mukhang siya na naman. Mukhang siya na naman ang tatrabaho sa iyo, Roque. Kawawa ka. The second Kibuloy. Hindi po una pala si Digong, si Kibuloy, si Digong, tapos you are next. Again, mga kababayan, tama ka, Judy Villanueva. Dito sa Pilipinas, ang isang taong inaakusahan, di ba? Tapos ikaw ay nagtatago. Ang dating sa atin, pag pinagtaguan mo yung kaso mo, ikaw ay guilty. 'Di ba? Lalong-lalo na to, lawyer to. So dapat mas mas tumindig siya dahil mas may alam siya sa batas. Mas kaya niyang ipagtanggol yung sarili niya. 'Di ba? Sabi ni Edgar Edihar, bahala iyak, sunod-sunod na sila. Ambot daw ninyo, way lami. Saan ka naman nakakita ng BP na nabulgar at tinatanong lang sa ginastos ang CF, gusto pang maging presidente at ayaw sabihin kung saan napunta ang confidential funds. Siya pa ang galit. Same lang ni Harry Roque, mga ka-GP Natics, di ba? Imbes na sagutin ang issue sa kanya, nambabato ng putik ng iba. Di ba? Sabi ni Ma'am Eva Punsalan, mukhang stress na si Harry at mukha nang walang ligo. Napansin nyo ba? Kasi bago po siya magbigay ng statement na ito, mga kababayan, ang ganda pa ng aura ni Harry Roque nung yung mga Congressman Abante, sila Congressman Dan Fernandez, yung mga natanggal, yung mga hindi nakapasok, nagwawala si Harry Roque. May pababay-babay pa siya. Ngayon, ikaw na ngayon ang magbababay.
May kulong talaga to. Alam natin, mga ka-GPnatics, ang Netherlands, 'di ba? Ang Netherlands, sila ang kumbaga sila ang host country ng ICC. Ang ICC, mga kababayan, yan ay galit doon sa mga nananamantala sa mga tao, 'di ba? Human rights. Human rights advocates to dati. Pero ngayon iba na, hindi na siya ganoon, 'di ba? Si Digong na ang pinagtatanggol niya. Of course, mga kababayan, Pogo is related to Duterte. Kapag si Duterte, mga kababayan, pag si Duterte hindi niya napatunayan na siya ay walang sala. So therefore, ang assessment nila kay Roque ganun din. It involves to human trafficking. 'Di ba? It involves, mga kababayan, sa human rights violation. So, kung titingnan natin, mag-isipan natin maigi, the result, mga kababayan, must be the same. 'Di ba? Hindi kakatigan ng Netherlands itong si Harry Roque sa pagbibigay ng asylum sa kanya. Kasi maraming napahamak eh. Maraming napahamak sa Pogo, 'di ba? Maaring yan yung nagpupondo ng pera para sa EJK. Maaring, mga ka-GPnatics, diyan nangyayari yung mga kriminalidad na napakarami. Marahil diyan din tinatago yung mga kriminal. Marahil diyan din po, mga kababayan, sila talaga yung mga, 'di ba, nauso yung mga tawag dito, yung pagkidnap, yung mga ransom dahil nga po diyan sa Pogo na yan, dahil pag natalo na sa casino, mga kababayan, tatawagan yung pamilya, ipapatubos pag walang pambayad. Sabi ni Star Gemini, ICC ba hindi galit sa nagbenta ng gold? Ano naman ang kinalaman nila doon, Star Gemini, sa nagbenta ng gold? Bago kasi kayo mag-chat dito, bago kayo mag-comment, tingnan nyo muna, si Digong ba, hindi ba nagbenta ng gold during his time? Sige nga. At saka yan, wala na kayong pakialam dyan, mga kababayan. Unang-una, yung bangko ng Pilipinas, sila po ang mayroong say up kung magbebenta sila ng gold. Kasi yan, asset natin yan eh. 'Di ba? Asset natin yan. So kung mataas ang value ng gold, bakit mo naman itatambak? 'Di ba? Sobra-sobra na yung gold natin. Bakit mo itatambak? Bakit hindi mo pakikinabangan? Hindi naman presidente ang nagbenta ng gold dyan. Ang may say, sabi ko sa inyo, yung BSP. Okay? Pero ako naman naniniwala, mga kababayan, may ugnayan pa rin yan sa administrasyon. Kahit sino ang nakaupo, magsasabi yan sila. Makikipag-communicate yan sila. 'Di ba? Sasabihin lang naman ng presidente, sige, kayo ang bahala, kayo nakakaalam niyan eh. 'Di ba, kung tayo ay makikinabang diyan, bakit hindi nyo gawin? 'Di ba? Sabi ni Lawrence JB, isa lang naman 'yan. Ayaw niyang makita ang taong bayan kung magkano kinita sa Pogo. Correct, mga kababayan. At pangalawa, Lawrence JB, ayaw niya pong makita na yung pera niya, yung paglaki ng pera ni Harry Roque ay nanggaling sa Pogo. 'Di ba? Teka lang, Boss JB, bakit wala kang sa akin? Dalawa ba yung pangalan mo? Dalawa pangalan mo, alam ko eh. Teka lang Alam ko dalawa pangalan mo eh. Pangalan mo rin yung 'di ba, yung JB, yung Pascachi, sa'yo din account 'yon. Separate. Okay, kaya pala eh. Nagtataka ako. Teka lang Teka lang guys Okay. Marami kasing anomalya, maraming itinatago itong si Harry Roque. At alam niya sa sarili niya
kapag inilabas niya yung dokumento, it will not suffice, mga kababayan. It will not substantiate yung kanyang depensa na yung pera na kanyang na-acquire from 128,000 to 100 something million in a span of 2 years. Kaya ito nagtatago. Kasi do you think, mga kababayan, kapag sapat ang ebidensya ni Harry Roque, hindi siya lalabas para sumagot sa Congress? Of course, may pride si Harry Roque. Kapag alam niyang tama siya at alam niyang tama yung mga dokumento, mapapatunayan niya, sapat yung mga dokumento para patunayan at ipamukha sa mga kongresista natin, gagawin niya yun. At because alam niya sa sarili niya na kulang, hindi sapat ang ebidensya at gawa-gawa lamang niya, yung tita niya, nangangahulugan, mga kababayan, na si Harry Roque ay mayroon talagang itinatago. Na mayroon talagang anomalya, may kasalanan, na malamang sa palagay ko, yung pera na kanyang na-acquire na yan ay galing talaga sa Pogo. At gustong ibigay sa Pogi. Di ba? Yun. Kasi magtataka ka, bakit yung kanyang assistant, mga kababayan, nandoon nakatira sa Pogo. Hindi kaya yun ang taga-Masid? Hindi kaya yun ang tawag dito? Taga-Kubra ni Harry Roque? Di ba? Oh. Babsan, Mabel Kinjo, yakap-yakap kita. Walang dahilan para magtago kung nasa tama siya. Yun lang yun, di ba? Mamaya ba narita? Tama po kayo. Walang dahilan para magtago ka kung ikaw ay may kasalanan. Di ba? I mean, kung ikaw po ay nasa tama, walang dahilan para magtago ka. Unless, alam mo, sa sarili mo na puro mali yung pinagsasabi mo. Di ba, Tita Josephine? May mga inagaw pati si Harry Roque ng mga lupa, kaya nga hindi siya nanalo. Kasi hindi siya binoto ng mga inagawan niya ng lupa. Yan yung sa Bataan. Gagawin din niyang Pogo, mga ka-GPnatics. Kaya matindi. Kaya itong si Samuel Martires, nako, pag alis niyan bilang ombudsman, sigurado. 120% Pogo wealth ang itinatago niyan. Tsaka yun pa yung mga sa Bataan na ginawa nila sa mga magsasaka. Yun ang pinakamalaking kaso. That is also related to Pogo, Boss Lawrence JB. Kaya lahat yan ay dugtong-dugtong. Di ba? Okay, mga kababayan.